Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-24 na kabanata ng Kronika at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Mababasa po natin dito ang tungkol sa paghahari ni Joash. Siya ay nagsimulang maghari sa edad na 7 taong gulang. Sa kanyang paghahari ay naging katuwang niya si Joyada na nagturo sa kanya ng mga pag-uutos ng Diyos mula sa Deuteronomy. Sa libro ng Deuteronomy, masasabi po natin na para po yung updated version ng libro ni Moses. Ngayon, sa kabanatang ito napag-usapan ng tungkol sa pera, lalo na nang ang mga Levita ay hindi kumilos ng naaayon. Makikita po natin na si Joash ay maraming nalalaman tungkol sa utos ng Diyos. Talagang tinuruan siya ng maayos ni Joyada. Nabasa po natin ang libro ng Exodo. Naalala po ba natin kung ano ang sinabi sa chapter 30? Para sa anong pera? Bawat buhay ay nailigtas. Ngunit naalala iyon ni Joash. Nang nakita ni Joash na hindi ginagawa ng maayos ng mga Levita ang pagsunod sa Diyos, kanyang inulit sa kanila ang itinuturo ng salita ng Diyos. Maring hindi po natin ito maunawaan, ngunit kung babasahin po nating mabuti, iyon ay higit natin maunawaan. Mula kay David, Solomon, Rehoboam hanggang sa mga pagkakataon na yon, ang mga hari ay patuloy na nakikipag-alyansa sa ibang mga bansa. Nagkakaroon na digmaan sa iba't ibang mga karatig na bayan. At ang relihiyon ay nagbabago. Ngunit nang si Joash, nang sinimulan niyang sundan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ni Joyada, nagkaroon ng pagbabago sa kaharian. Dumating din sa pagkakataon na sila ang pumili para sa parang kanyang maging asawa. Kung tayo ang nasa kalagayan niya, maaaring iisipin natin na sobra na ito.
Ngunit masasabi natin na ito ay uri ng proteksyon ni Joyada para kay Joash. Dahil lahat ng benepisyo ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay kanyang itinuro kay Joash. Verse 2, kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh ang lahat ng ginawa niya habang nabubuhay ang paring si Joyada. Ikinuha ni Joyada si Joash ng 2 asawa at nagkaroon siya sa mga ito ng maraming anak na lalaki at babae. Dito makikita natin kung paano dapat natin tratuhin ang ikalawang henerasyon ng mga Kristiyano. Dapat alam po natin ang ating hangganan, lalo na sa paraan po natin ng proteksyon o pagpoprotekta sa ating ikalawang henerasyon. So verse 6, ito na po ay tungkol sa mga buwis. Sabi sa verse 6, sinabi ng hari sa kanya, ano ba ginagawa mo at hanggang ngayon ay wala pang nililikom na buwis sa mga Levita mula sa mga taga-Juda at taga-Jerusalem. Ang buwis na iyon ay pinag-utos sa Israel ni Moises na lingkod ni Yahweh para sa toldang tipanan. Ipinag-utos ni Joyada ang paglikom ng buwis, ngunit hindi nila ito nagawa na maayos. Dati kung pag-uusapan po natin ang mga Levita, sila ay may maraming nalalaman dahil bata pa lamang ay pinag-aaralan na nila ang mga kautusan ni Moses at inaalam din ang iba't ibang awit ng Diyos. Sila ay maituturing na isang komunidad na napakagaling. Ngunit hindi po natin alam kung bakit hindi nila nagampanan ang kanilang dapat gawin. Ang sitwasyon ay ibang-iba. Sa panahon ni Solomon,
Kung matatandaan po natin, maliban sa gintong mga bagay-bagay sa templo, naroon din ang mga sandata. Sa libro ni Moses, nabanggit din po ang tungkol sa unang um, kaloob o unang bunga ng lahat-lahat. Dapat po nila itong dalhin sa Diyos ng may kaligayahan. Nang ang mga pari at levita ay hindi handa na magbigay o kaya ay magbigay ng kaloob, sa verse 7 ay ipinaliwanag ni Joash tungkol dito. Ang templo ng Diyos ay pinasok ng mga anak ng masamang babae si Atalia. Kinuha nila ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit pa sa pagsamba kay Baal. Si Joash ay isang uri ng tao na maiging nag-iisip at kanyang ipinaliwanag ng maayos at ng malinaw gamit gamit ang salita ni Moses. Ngunit mapapansin natin na para bang hindi maayos ang kanyang ugnayan sa kanyang mga kausap. Katulad ng ating core value, relationship before ministry. Kung tutuusin, marami pong mga iglesia ang nagkakaroon ng problema sa ganitong aspeto. Maaaring nagbibigay po tayo ng magandang prinsipyo, magandang mga salita ng Diyos, at sasabihin na dapat iyon ang kanilang gawin, na parang sinasabi na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit ang motibasyon nito ay ayon sa legalismo. Dahil kung tutuusin sa kabanatang ito, hindi po iyon katulad ng sa Exodus, bagkus ay muling pagtatayo ng templo ng Diyos. Sa verse 10, nagalak ang mga tao at ang kanilang mga pinunot ng gulog sila ng kanilang buwis sa kaban hanggang sa mapuno ito. Verse 13, nagtrabaho ng mabuti ang mga manggagawa, binalik nila sa dating kalagayan ng templo ng Diyos at pinatibay pa ito.
Para kay Solomon, siya ay parang architect. Dahil nilikha niya ang templo para sa Diyos. Ngunit sa kaloob-looban niya ay mayroon po siyang kayabangan na para bang sinasabi sa Diyos, Panginoon, di mo ba nakikita na ako ang gumawa ng templong ito? Akala niya ay siya ay magaling. Pagkatapos ay siya rin ay gumawa ng altar para sa mga prinsesa ng iba't ibang mga bansa. Na sinasabi bang ang lahat ay dahil sa ay resulta ng kanyang pagpupursigi. Maaaring sa kaloob-looban niya, siya ay mayroong paring kayabangan. Dito, ganun din si Joash. Kaya naman sa unang talata, bibigyan po natin ito ng pamagat, verse 1 to 14. Sabi ko na ito ay revival. Sa tulong ng mga espiritual na leader na mayroon si Joash, ay alam niyang unawain ang sinasabi ng salita ni Moses. Sunod na talata, verse 15 hanggang 22. Tumanda si Joyada at umabot sa 130 taong gulang bago siya namatay. Dito, makikita po natin na si Joyada ay inilibing sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. Dahil gumawa siya ng mabuti at siya ay naglingkod sa Diyos. At lahat ng komento tungkol kay Joyada ay napakaganda. At kung paano siya inilibing ay naging ay kalugod-lugod din. Verse 17 hanggang 22, mayroon pa pong isang bagay na nangyari. Ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at sila na ang pinapakinggan ng hari. Dito mula nang namatay si Joyada ay nagkaroon na din ng pagbabago kay Joash dahil nagsimula niyang pakinggan ang mga pinuno ng Juda. Pinabayaan nilang templo ni Yahweh
at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Napakalaki ng pagbabago na nangyari kay Joash at maging sa kaharian. Nagsimula siyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila ay nagkasala sa Diyos. Nabanggit po ito sa libro ng Deuteronomy. Si Joash ay napaka-espesyal. Mula kay Jehoshaphat, ang mga sumusunod na hari ay nagkaroon ng kamatayan na hindi ganoon kaganda. Pagkatapos si Joash ay nakaligtas lamang dahil sa tulong ni Joiada at ng mga pari. Ngunit ngayon, mula nang mamatay si Joiada, nagsimula niyang pakinggan ang sinasabi ng mga pinuno ng Juda. Ngayon, makikita po natin ang kanyang puso tungo sa Diyos ay nag-iba. Nang buhay pa si Joiada, kailanman ay hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan si Joash, ngunit mula nang mamatay si Joiada ay nagsimula na siyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na parabang siya'y ibang uri na ng tao. Kung matatandaan po natin, sa templo ng Diyos ay pinatay din ang anak ni Joiada. Ngunit hindi ito naalala ni Joash. Dito, mababasa natin na hindi nila nirespeto si Zacarias na anak ng paring si Joiada. Pumatay sila ng mga tao sa mismong templo ng Diyos. Makikita natin na hindi nirespeto ni Joash ang Panginoon.
Kung kaya naman ng Diyos ay nagtayo ng hukbo na lalaban sa Kanya, iyon na makikita natin sa 3 talata. Nagkaroon ng rebelyon. Makikita po natin ang pagkilos ng Diyos dahil mahal na mahal niya ang Juda. Hindi niya hinayaan na maging dahilan din ng pagkahari ng mula sa lipi ni David upang masira ang kanyang bayan. Sabi po dito, maliit man ang hukbo ng Syria, nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Juda sapagkat itinakwil nito si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan pinarusahan si Joash. Mababasa po natin ang tungkol kay Uzziah, tapos ngayon ay kay Joash. Nakita po natin dito ang mabilis na pagkilos ni Yahweh. Nakita natin ang parusa na hinarap ni Joash dahil sa kanyang pagtalikod sa salita ng Diyos at pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ganun din po sa buhay natin, may mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng mali, ngunit hindi natin marahil masukat ang consequence o kaya magiging bunga nito. Ito ay pagpapaalala lamang na ang Diyos ay laging nakatingin. Huwag po nating laging isipin na gagawin ko lamang kung anong nais ko at kakayanin ko naman ang bunga nito. Dahil kung tutuusin, ito din ay magdadala ng kaparusahan sa mga susunod na henerasyon sa atin. Ngunit naroon pa rin ang pag-asa
Kung anuman ang bunga ng pagkakasala ng naunang henerasyon ay maaari ding maputol sa tulong ng Diyos. Dito mababasa natin na si Joash ay namatay, ngunit siya ay inilibing labang sa lungsod ni David, hindi sa libingan ng mga hari. Akala niya ay napakagaling na niya sa pagsunod sa salita ng Diyos at maging sa mga kautusan na isinulat ni Moses, ngunit dumating din sa pagkakataon na tinulukuran niya ang lahat ng ito at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga kasama sa pagpatay sa kanya ay si Sabad na anak ni Simyat at Jehoshaphat na anak ni Simrit. Sino to? At sila ang nagpakita o kaya ay gumawa ng husga ng Diyos para kay Joash. Ito ay nakakalungkot na uri ng kasaysayan. Para bang si Joash ay nakikipaglaban sa kanyang sarili. Bandang huli siya ay pinatay din ng mga hintil at namatay sa kanyang palasyo. Ito ay nakakalungkot na para bang pinapakita nito na kailanman ay hindi talaga siya naging tapat sa pagsunod. Nagpapanggap lamang na mabuti. Para bang siya ay napakagaling. Tunay na nakakalungkot ang naging kahinatnan ni Joash. Naway tulungan po tayo ng Diyos kung paano natin dapat naturuan ang ating mga anak. Napag-aakala natin pag marunong na silang magmemorya ng iba't ibang mga Bible verses ay magiging mabuti na sila. Ngunit maaring ito ay pagpapanggap lamang. Maaring marami silang nalalaman tungkol sa Biblia, ngunit walang tunay na ugnayan sa Diyos. Paano naman po tayo naway? Hindi lamang po tayo nabubuhay ayon sa legalismo. Ginagawa ang mga bagay para lamang masabi na tayo ay mabuti, ngunit naway tulungan po tayo ng Diyos. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at nagpupuri sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos. At ikaw ay dakila.
Panginoong Hesus, sinasabi namin na mahal ka namin. Kahit na po sa aming mga papuri, sinasabi namin na nais ka namin purihin ng buong puso. Ngunit sa iyong salita, O Diyos, ikaw ay nangusap sa amin. Sa pamamagitan ng buhay ni Joyada at ni Joash, ikaw ay nangusap sa amin. Panginoon, mayroon kaming mga kahinaan. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Magliwanag ka sa amin. Ngayong umaga, kami ay tumutulog sa iyo. Hinaharap ka at tumutulog sa iyo. Panginoon, alam mo ang kadiliman sa aming mga puso. Alam mo ang legalismo na mayroon sa amin. Kami ay katulad din ni Joash. Mababa ang tingin sa sarili, ngunit naroon din ang mataas na pagtingin sa sarili. May mga pagkakataon na kung hindi, alam namin na hindi nakatingin sa amin ng mga cell leader, ang aming mga spiritual otoridad, pakiramdam namin na parang hindi ka rin nakatingin. Akala namin kami na ay mabuti, makatwiran, ngunit kami ay puno pa rin ng kadiliman. Naway liwanag ng Diyos ang tumulog sa atin at ipakita sa atin ang kadiliman, kasamaan na nasa loob-loob natin. Panginoon, sa aming pagtulog sa iyo, kami ay humihingi ng tawad. At ang paghingi namin ng tawad ay pasasalamat din para sa iyo. May mga pagkakataon na para ba kaming napakabuti, ngunit ang gusto lamang namin ay ang papuri mula sa tao. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang bawat kadiliman sa aming mga puso. Kami ay katulad lamang din ni Joash, na kung ang aming mga otoridad, ang aming cell leader ay kasama namin, sa panlabas kami ay nagpapasalamat, nagbibigay ng mga handog, nagpupuri, ngunit sa kaloob-looban namin ay mayroon din kaming sariling mga ideya. Sinasabi, oo, nakikinig ako, sumusunod ako. Ngunit Diyos, ikaw ang siyang nakakaalam ng tunay na pundasyon ng aming pananampalataya at ang tunay na sitwasyon ng amin pong pananampalataya. Panginoon, nais naming ihandog sa iyo ang totoong kami. Puro lamang kami panlabas na kabutihan dahil ang gusto namin ay tumanggap ng papuri sa iba, ngunit hindi totoo ang aming pagsunod. Kung wala ang mga otoridad, ang aming mga magulang, ang mga taong nakapalibot sa amin, kami ay gumagawa ng masama. Ngayon tayo po ay humarap sa Diyos at manalangin.
Maaring sa panlabas tayo ay mga Kristiyano, ngunit sa loob-loob natin tayo ay puno ng rebelyon at hindi natin maharap ang Diyos. Ngunit sa pagpapakita ng Diyos kung sino talaga tayo, naway humingi tayo ng tawad sa Kanya. At sabihin sa Kanya, Panginoon, ako ay humihingi ng tawad. Panginoon, ayaw naming mabuhay ng may pekeng pananampalataya. Nais ko, Diyos, ay magkaroon ng tunay at tapat na ugnayan sa iyo. Panginoon, nadinig mo ang aming mga panalangin. Sa iyong mga salita ngayong umaga, iyong sinasabi sa amin na hindi dapat kami mamuhay ayon sa pekeng pananampalataya. Mayroon kaming kalayaan na pumili. Ngunit naway hindi kami lumakad ayon sa ginawa ni Joash. Ngayong umaga, O Diyos, kami ay humihingi ng tawad. Naway patawarin mo, O Diyos, ang kasalanan ng henerasyong ito at ang kasalanan ng bawat pang henerasyon. Panginoon, hinihingan namin ito ng tawad. Naway patawarin mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na manalangin at manampalataya sa iyo ng higit pa. Nais namin, O Diyos, ay ang sumunod sa iyo sa amin pong buong buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na manalangin pa. Tulungan mo kami, O Diyos, na magtiwala sa iyo ng higit pa. Panginoon, naway tulungan mo kami. Ayaw namin, O Diyos, ng ganitong pekeng pananampalataya. Hindi lamang kami basta nagiging good boy. Ngunit ang talagang nais namin, O Diyos, ay ang sumunod sa iyo. Na kami ay magkaroon ng totoong espiritual na buhay.
Ang nais namin o Diyos ay magkaroon ng buhay na katulad ni Joyada. Mayroon pa tayong mga anak, mga cell member sa ating pagbabasa ng kabanatang ito. Ayaw po natin na maging katulad ni Joash. Atin pong ipanalangin ang ating ikalawang henerasyon at ang mga cell member. Ayaw natin na sila lamang ay basta maging good boy or good girl. Ipanalangin po natin ang ating mga anak, mga spiritual at physical na anak. Naway magkaroon sila ng totoong buhay. Na hindi lamang peke pagdating sa kanilang pagsunod at pananampalataya. Tayo po ay manalangin sa Diyos at maaari din po nating sabihin o kaya banggitin ang kanilang mga pangalan. Sa aking pananalangin, ramdam ko na marami sa atin, ang inyong mga anak, noon, maaaring lumaki sila sa simbahan, ngunit ngayon ay para bang hindi na nila kilala ang Diyos. Ngunit ngayong umaga, sinasabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay nakatingin pa rin sa atin. Maaari din po nating ipanalangin ang ating mga anak. Kung ganito po ang ating mga anak, ating iproklama na tayo ay maging katulad ni Joyada, na hindi lamang ipapasa sa kanilang salita ng Diyos, pagkus ay ipapanalangin pa sila. Kung kayo po ay may mga anak, nais kong ipanalangin kayo. Kung inyong puso ay nalulungkot, katulad ng nabasa po natin sa kabanatang ito, nais ko kayong ipanalangin. Dahil tayo po ay mahal na mahal ng Diyos, sa pagbabasa po natin ng kabanatang ito, dapat lamang na atin pong alagaan ang ating mga anak. Ang mga co-workers ay maaari pong magtungo sa harap upang ipanalangin ang ating mga kapatiran, mga magulang na narito, na may mga anak na kinalimutan ng Diyos. Atin pong itaas ang ating mga kamay at magtulungan sa pananalangin para sa mga magulang na ito. Alam po natin na mga magulang na ito ay tunay na nalulungkot at puno bighati. Na para bang wala na po tayong kalakasan na ibalik ang ating mga anak.
Panginoon, tulungan mo ang aming iglesia na sumunod sa iyo isang henerasyon hanggang sa mga sumusunod na henerasyon. Patawarin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging totoo sa aming pong espiritual na buhay, sa amin pong pagdidisipulo. Palakasin mo kami, O Diyos. Sa amin pong mga bansa, sa amin pong mga branch churches. Panginoon, kailangan ka ng amin mga anak. Sa tuwing nakikita namin ang aming mga anak na palayo ng palayo mula sa iyo, kami ay para bang wala ng pag-asa, ngunit kami ay tumutulog sa iyo. Aming pinapanalangin ang aming mga anak, ang aming mga cell member, naway tulungan mo sila. Bilang mga magulang, bilang cell leader, may mga pagkakataon na para ba kaming may second-hand faith lamang, ngunit Panginoon o Diyos, aming isinusuko ang kanilang buhay sa inyong mga kamay. Naway magkaroon kami ng tunay na interaksyon sa iyo, ugnayan sa iyo. Tulungan mo, Diyos, ang aming mga anak. Panginoon, tulungan mo kami na laging umayon sa iyo. Kung tayo po ang naunang henerasyon, mas matandang henerasyon, atin pong ipanalangin na naway tulungan tayo ng Diyos. Naway magkaroon ng maayos na channel. Taas po natin ang ating mga kamay.
Pagpasalamat sa Diyos na tayo ay binigyan niya ng iglesia. Panginoon, maraming salamat dahil mayroon kaming Pastor Joshua at Simo na tunay na nakakakilala sa iyo. Mayroong mga cell leader na naitatayo para sa iyo. Mga cell members na patuloy na nagtungo sa iglesia. Salamat o Diyos dahil mayroon din ang pagtatanim ng mas marami pang puno ng buhay. Tulungan mo o Diyos ng aming mga otoridad, ang mga susunod na henerasyon ay patuloy na umayon at tumugma sa iyong kalooban. Amin pong pinapanalangin ang aming mga branch church sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Japan. Panginoon, ikaw ang tumulong sa mga iglesyang ito. Sa susunod na linggo ay magkakaroon po tayo ng pagpupulong ng atin pong mga senior pastors, atin pong ipanalangin ng bawat branch church. Nanaway ang bunga ng puno ng buhay ang patuloy na maproklama at siyang dumaloy sa atin pong mga iglesia. Naway bawat branch church ay tunay na tumindig bilang maharlikang pari. Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos sa amin pong mga buhay. Purihin ng Diyos dahil ang Diyos ay patuloy po nating kasama. Nakikita ko ang bawat luha ng bawat magulang na nananalangin para sa kanilang mga anak. Ang Diyos ay tunay na tapat. Dahil sa katapatan ng Diyos, naniniwala po tayo na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay sasampalatayanan din ng ating mga anak. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapalang bawat isa na pakikinggan ng Diyos ang bawat nating panalangin. Panginoon, naway pagpalain mo ang mga susunod na henerasyon at kami o ang bawat isa sa amin ay kikilos ayon sa iyong mga salita. Naway ang iyong pagpapalang patuloy na tumulong sa bawat isa. Ang iyong katotohanan ang siyang makita sa aming lupain. Naway makita ng lahat na ikaw ang tunay na Diyos. Pakinggan mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.